Sa sandaling ito ay nahuli na ni Elizabeth gamit ang kanyang kapangyarihan si Pisces at si Isabel. At dito ay sinabi niya na hindi na nila kailangang matakot sa kanyang gagawin dahil kapag natapos na ang kanilang gagawin ni Leping ay muli niya silang bubuhayin. At habang nahihirapan na ang dalawa sa ginagawa sa kanila ni Elizabeth ay sinabi nito sa kanila na, sa puntong ito, ay kailangan na muna nilang maglaho para hindi na sila makapang istorbo pa. Sa pagkakita naman ng mga nangyayaring ito ay sinubukan siyang pigilan ni Leping, sinasabing huwag itong magpadalos-dalos sa kanyang mga desisyon. Kasabay nito ay naisip niya na nauunawaan niya kung bakit ginagawa ito ni Elizabeth, dahil katulad nito ay pakiramdam niya ay tila sobra-sobra na ang ginagawa nila, dahil hindi na sila nagiging komportable at hindi na magkaroon ng privacy sa kanilang date dahil sa kanilang pang-iistorbo. Pero habang iniisip niya ito ay natawag ang kanyang pansin nang biglang sumigaw si Elder Boss mula sa likuran, nakikiusap kay Elizabeth na magpakita ng awa para sa kanyang anak at kay Pisces. Sinabi pa niya na ang dalawang batang ito ay wala pang alam sa mundo, kaya kung nagkamali man sila sa kanya ay hiniling niya na siya na lamang ang tatanggap ng parusa para sa kanila. Pagkasabi nito ay agad siyang lumuhad sa harapan ni Elizabeth at saka nagmakaawa na sinasabing kung gusto ng Demon Queen na kunin ang buhay niya bilang kapalit ay handa siyang ibigay ito sa kanya bilang kapalit ng pagpapatawad sa buhay ng kanyang anak at ni Pisces. Matapos namang marinig ito ay tumingin sa kanya si Elizabeth at tinanong lamang si Elder Boss kung gusto din ba niyang mawala kasama ng dalawang iyon. Nang hindi naman ito sumagot ay nagpasya si Elizabeth na tatapusin na din niya ito kasama ng dalawa. Kasunod nito ay sinimulan na ring balutan ng kapangyarihan ni Elizabeth si Elder Boss, at habang nahihirapan siya sa kanyang sitwasyon ay napansin niya na maging ang mga baraha na ginawa mismo ni Leping ay hindi na makayanan ang kapangyarihan ng Demon Queen. Kaya sa pagkaunawa nito ay tuluyan na siyang nanlumo at napagtanto na ito na marahil ang kanilang katapusan, kaya wala na siyang nagawa kundi ang humingi ng tawad sa kanyang anak dahil sa kanyang kawalan ng lakas para maprotektahan ito. Sa kabilang banda, habang pinagmamasdan ni Leping ang lahat ng mga nangyayaring ito ay sinabi niya kay Elizabeth na hindi kailangang humantong sa ganito ang lahat. Kasabay nito ay naisip din niya na nawala sa kanyang isipan na ang kanyang girlfriend nga pala ay ang Demon Queen. Kaya sa pagsasaisip nito ay agad siyang nagpasya na kailangan niyang lambingin si Elizabeth sa gayon ay kumalma ito. Pero bago pa siya makakilos ay sinabihan siya ni Elizabeth na huwag na siyang magtangkang pigilan siya sa kanyang gagawin, dahil paminsan-minsan ay ang karahasan ang pinaka-epektibong paraan para sa ganitong mga sitwasyon. Pero sa kabila ng mga sinabi niyang ito ay tumalon pa rin si Leping patungo kay Elizabeth, at matapos na mahuli ito ay sinabi niya na nagkakamali siya. Sinabi pa niya na kailangan nitong kumalma, dahil bagamat alam niya na kaya niyang tapusin at muling buhayin ang kahit na sinumang nilalang, pero ang tanong ay kung ang pinagsama-sama bang muling kaluluwa ng namatay ay katulad pa rin ba ng orihinal. Natulala naman si Elizabeth matapos marinig ang sinabing ito ni Leping, pero hindi pa doon natapos dahil binulungan pa niya ito sa kanyang tenga at sinabi na, katulad niya na nasa kanya laging puso, ay mananatiling siya lamang ang nag-iisa para sa kanya. Labis namang namula ng husto si Elizabeth sa narinig na ito, at tila ang lahat ng galit na namuo sa kanya ay tila nawalang parang usok. At dahil din dito ay tuluyan na siyang kumalma at naisip na tama nga si Leping dahil tinitingnan niya ang buhay bilang isang klase lamang ng bagay, pero ang katotohanan ay kahit na maliit na pagbabago lamang ang mangyari ay magiging iba na ang nabubuong kaluluwa na resulta ng kanyang paggamit ng resurrection magic. Naisip pa niya na parang katulad din ito ng ginawa ni Leping sa kanya, kung saan hindi niya siya direktang binago at sa halip ay sinamahan siya mula sa kanyang di pagiging perpekto hanggang sa kasalukuyan perpektong kalagayan. At sa tulong din niya ay dahan-daang umunlad ang kanyang cultivation dahil sa kanyang gabay. Naisip din niya na parang walang katuturan ang pag-iral ng isa kung ang kaluluwa ay gaya lamang ng mga mass-produce na matatagpuan kung saan-saan at walang sariling pagkakakilanlan. Kaya sinabi niya sa kanyang sarili na, sa aspetong ito, ay talagang hindi siya may kukumpara kay Leping, dahil ang kanyang pagrespeto at pangunawa sa buhay ay higit na mas mataas kaysa sa kanya. At sa mga panahong ito ay bagamat naabot na nga niya ang peak ng Saint Realm,
ay hindi pa rin niya magawang malampasan ito at maabot ang susunod na level. Kaya sa pagsasaisip nito ay napatanong siya sa kanyang sarili kung saan nga ba siya nagkukulang. Kasabay nito ay naisip niya na nakikita lahat ni Leping ang kanyang mga kahinaan at kalakasan, kaya sa palagay niya ang totoong dahilan ng pagpunta nila dito ay hindi para magbakasyon sa hot spring at sa halip ay upang tulungan siyang malampasan ang Saint Realm. At ang mga nangyayari simula noong bago sila umalis na pagpapasabik sa kanya hanggang sa mabuo ang kanilang mga romantikong sandali, pati na rin ang mga pang-iistorbo ng mga alagad ni Leping hanggang sa punto na lubos siyang magalit sa mga ito, ay sa palagay niya ay kasamang lahat sa plano ni Leping para tulungan siyang malampasan ang kanyang pinagdadaanan. At sa pagsasaisip ng lahat ng ito ay nagsimula siyang mag-focus at isa-puso ang lahat ng kanyang mga natutunan mula kay Leping. Kasabay nito, ay naalala pa niya na tila palaging ipinapaalala sa kanya ni Leping ang tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa Saint Realm, pero hindi niya ito napapansin dahil tanging panlabas lamang ang kanyang nauunawaan at hindi naiisip ang tunay na kahulugan ng mga sinasabi ni Leping. Pero sa puntong iyon, ay naalala niya kung paano siya niyakap ni Leping, at dahil doon ay nalampasan na nga niya ang Saint Realm at naabot na ang Realm Creation. Oy mga Lods, saglit lang ha. Gusto ko lang magpasalamat sa inyo kasi andito pa rin kayo nanonood, at kung gusto nyo suportahan ako at the same time makakuha ng something useful, check nyo yung link sa description. Isa to sa mga products na sobrang recommended ko, ginagamit ko rin to personally kaya sure ako na magugustuhan nyo. Kapag ginamit nyo yung link ko, malaking tulong na yun para mapatuloy ko pa ang paggawa ng ganitong content para sa inyo. So kung interesado kayo, click nyo na yung link sa baba, and let me know sa comments kung nagustuhan nyo o kung may recommended product kayo. Salamat guys, balik na tayo sa video. Matapos mangyari ito, ay sinabi niya kay Leping na nauunawaan na niya ang gusto niyang iparating sa kanya, at pagkasabi nito ay tuluyan na nga niyang pinakawalan si Elder Boss at ang dalawang babae. Kasunod nito, ay bumalik na sa normal ang paligid, at dumating din sa lugar si Annie, ang Sword Saint, at ang Dwarf King. Dito, ay agad na tinanong ni Annie si Leping at si Elizabeth kung ano ang nangyari, at ang Dwarf King naman ay nakiusap sa Demon Queen na kumalma at iwaksi na ang kanyang galit. Nagtataka namang napatanong ang Sword Saint kung ano ang sinasabi nito, habang si Annie naman ay napatanong kung mayroon ba silang nagawang pagkakamali sa kanila. Pinakalma naman sila ni Leping at sinabi na huwag na nilang isipin yun dahil iyon ay maliit na hindi pagkakaunawaan. Lamang, kasabay nito, ay naiisip niya na mabuti na lamang at madali niyang napakalma si Elizabeth sa pamamagitan lamang ng kanyang paglalamang sa kanya, at nawala na ang galit nito kaagad. Sa kabilang banda, ang dalawang unang biktima ay parehong nahihilo pa at hindi maintindihan kung ano ang nangyari sa kanilang dalawa. Pero ang Sword Saint ay nauunawaan kung ano talaga ang nangyari dahil sa kanyang pagkakaintindi, ay muli silang nailigtas ng legendary hero mula sa pagkawasak ng kanilang mundo. Samantala, si Elder Boss naman, matapos maranasan ang matinding pangyayaring iyon, ay agad na yumukod kay Elizabeth at kay Leping, sinasabing hindi na nila sila iistorbahin pa at aalis na sila ngayon. Pero kasasabi pa lamang niya nito, ay biglang nagsalita si Leping at sinabi na, matapos nilang pumuntang lahat dito, ay bakit aalis na sila kaagad. Dahil naman sa narinig nilang ito, ay agad na kinabahan ang grupo, at naisip ni Elder Boss na bagamat nalampasan nga nila ang kamatayan, pero mukhang hindi nila maiiwasan ang kanilang kaparusahan. Habang kinakabahan naman ang grupo sa kung ano ang kanilang magiging parusa, ay napatingin naman si Elizabeth kay Leping, at naisip na kung ano pa ang pinaplano ni Leping, dahil malinaw naman na kumalma na siya at nawala na ang kanyang galit. Sa puntong ito, ay sinabi ni Leping sa grupo na mayroon siyang nadiskubreng napakaseryosong problema. Pero hindi pa siya natatapos sa kanyang sasabihin, ay biglang napaluhod ang grupo at nakiusap sa kanya na ipaliwanag ito sa kanila. Agad namang sinabi ni Leping na ang kanila mismong ikinikilos na ito ang problema. Nang marinig naman ito ng Sword Saint, ay naisip niya na marahil ang tinutukoy nito ay ang laging pagliligtas niya sa kanila mula sa iba't ibang mga problemang pinapasukan nila. Dahil naman sa pagsasaisip nito,
ay parang naging mga maliliit na bata ang grupo at hindi makasagot upang ipaliwanag ang kanilang mga sarili. Kaya dahil dito, ay tinanong sila ni Leping kung hindi ba talaga nila napapansin ang problemang iyon. Kaya dito, ay ipinaliwanag niya sa kanila na sa tuwing sila ay mag-uusap, ay para bang hindi sila nagkakaunawaan, at ang ibig na niyang sabihin dito ay ang lagi nilang maling pagkakaintindi sa kanyang mga sinasabi. Kinabahan naman ng husto ang grupo sa pagkarinig nito, at hindi mo ari kung ano ang gagawin sa kanila ni Leping.